Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Yung mga ka-coffee natin nasa ibang bansa, magandang araw din po sa inyo. Medyo crucial po ang mangyayari ngayon sa Senado dahil mukhang pipirmahan na po itong Senate Blue Ribbon Committee report. Ito yung naging controversial na report kasi nandiyan po yung pangalan ni Chis Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva na pinapakasuhan na po ng Blue Ribbon. Pero alam mo kung bakit naging controversial yan? Dahil may mga kabaro silang senador na umaatras. Tignan mo, politika ha. Ladies and gentlemen, sa Senado po yan ha. Kasi nilabas yung initial report. Yan ang mahirap eh. Napakatindi ng politika dyan sa Senado. Initial report pero nag-leak. Ang sabi nga nila Tito Soto, supposedly yung report na yan, yung initial report na yan, hindi dapat for public consumption pa. Kasi initial report pa lang yan. Pero syempre dahil sa tindi ng politika dyan sa Senado, nag-leak po yan. Pero actually, tama lang na nag-leak. Kasi at least alam natin kung ano yung umuusad. Kahit pa paano, mas nagiging transparent. Imagine mo ha, kung hindi nag-leak yung dokumento na yan, baka natanggal pa yung pangalan ni Chis Escudero, natanggal yung pangalan ni Joel Villanueva at ni Jingoy Estrada dyan sa Blue Ribbon Committee report na dapat silang kasuhan ng plunder at graft kung hindi nag-leak yan. Ngayon, kahit pa paano yung pressure ng taong bayan, Tito Soto, wag nyong tanggalin yan. Kasi nasa report yan, hindi naman hula-hula lang yan, hindi lang trip-trip ko lang, o ilagay ko yung pangalan nitong tatlo. Batay po yan sa ebidensya. Batay po yan sa investigasyon. Batay po yan sa testimonya. Nag-exist yung mga pangalan ng mga tao na yan, lumabas yung mga pangalan na yan, dahil merong valid in a way, kahit pa paano there's a chance of or higher probability na ginawa ng mga taong ito yung krimen. Hindi lang naman isang testimonya ang pinagbabatayan dyan eh. Porkit nagsalita si Pedro, isasama mo na lahat ng sinasabi dyan? Definitely hindi. I-corroborate mo yan. Ibabangga mo yan sa ibang testimonya. Kapag nagtugma yung testimonya nila, okay, may higher probability or mukhang ginawa nila yung krimen na yan. Ibangga mo ulit sa other evidence, sa other documentary requirements, okay, sa pool. Dapat natin isama yung pangalan ng mga tao na ito at kasuhan natin ng plunder at graft yan. Ganyan po yung nangyari diyan sa committee report. Excuse me. Excuse. Pero matawa ka, si J.V. Ejercito, syempre kapatid niya si Jigoy, ayaw niyang pakasuhan. Si Win Gatchalian, at isa pa, si Zubiri, si Miguel Zubiri. Sumulat po sila kay Senator Tito Soto, kay Senate President Tito Soto. Sabi nila, gusto po namin tanggalin yung pirma namin. Itong tatlo na to, markado talaga sa akin to eh. Bakit mo tatanggalin yung pirma mo? Bakit hindi mo binasa bago mo pirmahan? Na nakalagay dyan sa report na yan, kasuhan yung tatlo na yan, kasama si Revilla. Pero hindi naman incumbent si Revilla. Nung pinapirmahan naman sa iyo yung dokumento na yan, binigyan kayo ng kopya. Hindi nyo ba nakita yung rekomendasyon doon na kasuhan? Sabi ko nga sa una kong post, dalawa lang yan eh. Either one, hindi kayo nagbabasa ng pinipirmahan ninyo yung dokumento dyan sa Senado. Masyado kayong highly dependent. Umaasa kayo sa staff ninyo. Pangalawa, pinoprotektahan ninyo itong tatlo na to. Ayaw nyong makasuhan sila Chis, si Jingoy at si Joel Villanueva. Or ayaw nyong maging dahilan kung bakit sila nakasuhan. Ganyan. Di ba? Common sense eh. Tas tahimik tong tatlo. Si Subiri tahimik. Si Win Gatchalian tahimik. Si J.V. Ejercito tahimik. And knowing J.V. Ejercito, si J.V. Ejercito din, ang chairperson ng Ethics Committee diyan sa Senado. Si Good One, pinag-uusapan natin dito ha, sabi niyo, the Good One. Siya ang chairperson ng Ethics Committee. May nagsampa ng reklamo labang kay Chis Escudero dahil sa pagtanggap ng donasyon mula sa kontraktor. Tatandaan niyo yan? Nasa sose niya, nakadeclare sa sose niya. Anong ginawa ni J.V. Ejercito? Tinulugan, hindi inaksyonan. Kasi si Chis Escudero yan eh. Therefore, I conclude, ako mismo, pinoprotektahan ni JV si Chis Escudero.
Walang mangyayari sa atin yan. Walang may kasalanan pala eh. Lahat ng senador pala perfect. Walang may kasalanan dyan. Protektahan sila. Eh paano natin mapapanagot yung dapat managot? Kanya-kanyang protekta. Taong bayan ang kawawa dyan. Anyway, sige. Regardless, umatras yung 3. Binawi nila yung pirma nila. Meron pa rin pong 11. At least 11 po. Nabasa ko lang ito ngayong umaga. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, at least 11 senators to sign Blue Ribbon Report. Kung 11 yan, out of 24, 13 yung hindi pipirma. Majority ng mga senador hindi pipirma. Sino yung 13 na yan? Hindi pa malinaw kasi at least pa lang naman ito 11. Pwede maging 12, pwedeng 13. Pero sana majority man lang, di ba? Majority man lang ng mga senador, pumirma kayo dyan sa Blue Ribbon Committee Report. Eh wala kasi nagpoprotektahan tayo dyan. Di ba? Basahin ko mismo yung article ng bilyonaryo, no? Matindi rin ito mga senador na to eh. Pero actually 11 lang yan eh. Kailangan lang po ng 11 signatures para maaprubahan po itong Blue Ribbon report. 11 lang, 11 signatures. I think lulusot naman, no? Teka. Ito, nasa balita to ng Philippine Star. Blue Ribbon's flood scam report to undergo serious scrutiny. About 11 or 12 members of the Senate majority have expressed intentions to sign the report but would introduce amendments on the floor. So kung 11 ang pumirma, maaprubahan niyang report na yan, uusad po yan. Pero kung hindi aabot sa 11, kung may mga senador na magtataksil o puprotektahan ang kapwa nila senador, walang mangyayari sa report na yan. Basura lang yan. Blue Ribbon's flood scam report to undergo serious scrutiny. Okay lang yan. Okay lang yan. Wag lang yung pagtatakpan mo. Di ba? Hindi ka na nga nag-interpellate eh. Hindi ka na nga nagtanong eh. Sige, pirma ka na lang eh. Hindi ka na nagbabasa, di ba? About 11 or 12 members of the Senate majority have expressed intentions to sign the report but would introduce amendments on the floor. Now, kapag sinabi mong amendments, pagbabago, di ba? Aamyendahan mo, babaguhin mo yung nilalaman ng report. Siyempre, maraming nagtataka. Mamaya yung baguhin niyo yung mga pangalan eh. Di ba? Andiyan na yung listahan. Nakita nyo yung sa mga previous post namin, no? Andiyan yung mga listahan na dapat kasuhan. Dahil aamyendahan, baka pagdating ng final report, once na na-publish na yung report na yan, o dumating na sa media yung report na yan, baka wala na yung pangalan ng 3. Ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva at ni Jingo Estrada. Amendments yan. Pero pagtitiyak ni Tito Soto, pagtitiyak ni Lacson, yung mga pangalan na yan mananatili. Yun ang assurance. Hindi tatanggalin yan. Kasi malinaw naman yan. Nandyan yung mga pangalan na yan na dapat kasuhan ng plunder, graft at iba pang criminal charges dahil batay po yan sa ebidensya, sa testimonya at sa mga dokumento nagtutugma-tugma. So, malinaw, hindi magiging parte ng amendments o ng pagbabago doon sa report na yan yung pagtatanggal sa mga pangalan ng mga naunang pinakakasuhan doon sa initial report. Clear tayo dyan. The Senate Blue Ribbon Committee report on the government's flood control projects is set to undergo significant scrutiny and revisions. Ang tindi nito ha. Revisions on the plenary floor after the majority bloc expressed dissatisfaction with the initial draft, describing it as lacking. Okay, sige lang. Kulang. O may kulang daw po. Anong kulang yan? Ebidensya o kung ano man yan. Pero alam nyo na, ka-coffee, yung mga senador na yan, kung magkakaklase yung mga yan eh. Magpuprotektahan yung mga yan. Kabaro nila yan. Minsan tayo ang nilalaro dyan, ang taong bayan ang nilalaro dyan. Kahit alam na nila na sangkot yan. Either pareha sila sangkot, pareha sila ng ginagawa. Pangalawa, pinoprotektahan nila. Magkakaklase yung mga yan eh. Kaya unti na lang matino dyan. Senator Erwin Tulfo, Vice Chair of the Blue Ribbon, said and several colleagues
He and several colleagues are prepared to sign the draft to allow it to reach the plenary despite reservations. Tama na yung reservations, sir. Pag-usapan nyo sa plenaryo yan, at least lumabas yung report na yan ng Blue Ribbon Committee. However, the senators eventually decided to introduce specific amendments during floor deliberation. Tulfo disclosed that during a majority caucus, Senate President Vicente Soto III and Committee Chair Senator Panfilo Lacson agreed to open the report to individual amendments, acknowledging concerns that the draft was incomplete. Okay, naintindihan natin yan. Kaya nga initial report yan draft report yan. Pero, di ba, Chis Escudero or kakampi ni Chis Escudero, ipinasa mo yung committee report na yan, magkakaroon ng individual amendments. Kanya-kanya pagbabago ba? Ikaw ba naman, pangalan mo mismo, isasama mo dyan sa pinapakakasuhan mo? Di ba, common sense hindi. Ikaw ba naman, kaibigan mo, halimbawa ikaw si JV, no? Kaibigan mo si Chis Escudero, papayag kayo kaibigan mo na dyan sa pinakakasuhan? Most likely hindi. Dahil binibigyan ka ng individual amendments or nakapangyarihan to individually amend o baguhin yung nilalaman ng report na yan, cross out mo yan. Sinong lugi? Taong bayan. Tulfo disclosed that during a majority caucus, Senate President Vicente Soto III and Committee Chair Lacson agreed to open the report to individual amendments. Yun lang. Pero buti na lang nga nag-leak yung dokumento na yan. Kasi once na lumabas yung final report, without the names of the 3 allegedly involved in the flood control scams, nawala yung kanilang pangalan, habulin kayo ng taong bayan. The senator also revealed that about 11 or 12 members of the majority have expressed intentions to sign but would introduce amendments on the floor. We are saying we are not happy with the initial draft of the report. We want to make changes and propose individual amendments, which is why it would be brought to the floor, sabi po ni Tulfo. Kinakabahan ako dyan sa individual amendments. Tulad nga ng explanation ko kanina, magpoprotektahan yan, magtatakipan yung mga yan. Diba? In fact, nagkudita nga sila dyan sa Senado di ba? Nag-aklas sila dyan, gusto nila tanggalin si Tito Soto. At alam nyo kung sino yung nanguna? Si Amy Marcos ang nanguna mismo. I-reorganize yung Senado, palitan ng Senate President. Kasi pag napalitan si Tito Soto, mapapalitan si Lacson na Blue Ribbon Committee. Sino ilalagay nila dyan? Ibalik nila si Marcoleta dyan. O kapag ibinalik si Marcoleta dyan, uy, mga DDS, absuelto kayo lahat. DDS senators, absuelto kayo lahat dyan. Kaya yun ang gusto nila. Ang problema, kinapos sila sa perma. Hindi sumapat yung nalikom nilang perma para mapalitan si Tito Soto. Malungkot pa rin sila. Ay nako, talaga itong mga senador na to. Anyway, sige. Antabayanan natin kung ano yung magiging individual amendments na yan. Yan yung very crucial ito Very crucial po itong sinasabi nilang individual amendments dahil baka mawala po yung mga pangalan. Matanggal yung mga pangalan na ito na dapat nandoon sa report na pinakakasuhan ng plunder at graft. Hintayin natin kung ano magiging resulta ng individual amendments na yan. O siya, sige. Anong masasabi po ninyo? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please, baka di pa po kayo naka-follow. Libre lang po mag-follow Libre mag-follow, libre mag-like, libre mag-share. Sa Facebook, wala po yan bayad. Nasa YouTube, subscribe. Libre lang din po yan. Sa TikTok, nag-subscribe po kayo. Libre lang po yan. O siya, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. At magkita-kita po tayo sa aking susunod na video. Paalam po.